Una po sa ating mga balita, puspusa pa rin ang pagsusumikap ng pamahalaan para tuluyang makabangon ang ating mga kababayan sa Tacloban City mula sa pinsalang dulot ng Bagyong Yolanda. At nasa Tacloban City pa rin ang aming kasama si Cathy San Gabriel para bigyan naman tayo ng update live mula sa Tacloban. Cathy, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din sa iyo, Princess. Pangungunahan ni Pangulong Benigno S. Aquino III ang Relief and Rehabilitation Task Group ng Task Force Yolanda. Ang Relief and Rehabilitation Task Group ang namamahala sa shelter and reconstruction, relief, livelihood and employment, power restoration, at environmental protection. Magsisilbing task coordinator si Energy Secretary Jerry Copetilla. Patuloy naman ang pamamahagi ng relief goods ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Mahigit 1.4 million food packs na ang naipamahagi ng DSWD, ngunit nangangailangan pa sila ng may 600,000 food packs hanggang November 30. Nakipagpulong na ang City Administrator ng Tacloban sa mga malalaking negosyante dito. Ang Gaisano Mall ay nakatakdang magbukas muli sa ikalawang linggo ng Disyembre, habang ang Robinsons Mall naman ay magsisimula rin ang kanilang operasyon sa unang linggo ng Disyembre. Ang LTO nakipagpulong na rin sa mga transport group sa lungsod para mapabiyahe ang mas maraming jeep dito. Sisiguruhin din ng LTO na maibabalik sa dating 8 piso ang minimum fare sa jeepney at 7 piso naman para sa tricycle. At ito ay dahil umano na ibalik na sa normal ang presyo ng mga produktong petrolyo dito sa lungsod. Samantala, Princess, may naiulat na 6 na kaso ng leptospirosis dito sa Tacloban. Isa dito ay namatay na dahil sa naturang sakit, kaya naman magsasagawa na ng prophylaxis ng doxycycline ang Department of Health dun sa mga workers na involved sa clearing operation. Samantala, Princess, kung nakikita nyo may kalalanding na chopper dito sa aking likuran, kaya medyo mahina. Baka hindi nyo masyadong marinig ang aking boses. Princess, can you hear me? Okay naman. Okay. Alright. Patuloy nga ang clearing operations ng MMDA at ng DPWH para pa rin dun sa napakaraming kalat na iniwan ng Bagyong Yolanda sa mga apektadong lugar. Kasabay nito ay may mangilan-ngilan pa rin mga bangkay na nare-recover sa ilalim ng mga debris. Sa katunayan, 1,932 na ang bilang ng mga na-recover na cadaver. Yan ay dito lamang sa lungsod ng Tacloban. Maging ang mga NGO ay tumutulong na rin sa pamahalaan para sa cadaver retrieval. Kanina ay sinamahan namin ang One Bukidnon Health Movement sa kanilang pagre-recover ng mga bangkay sa Barangay Pawing, Palo, Leyte. Ang One Bukidnon ay isang NGO na nagmula sa Bukidnon sa Mindanao na tumungo dito para magbigay ng relief goods at medical aid sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. At ngunit dahil sa napakalaking gawain ng pamahalaan ng pagre-recover ng mga bangkay, ay maging sila ay tumutulong na rin sa cadaver retrieval. Mamaya, Princess, ay magsasagawa naman ng isang press briefing dito sa Task Force Yolanda Command Center si Budget Secretary Abad, kaya aabangan po natin yan. Back to you. Alright, maraming salamat sa iyo, Cathy, at ingat kayo dyan.